Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show, until 11:30 in the evening. Ngayon po ay Monday. Walang bagyo! Walang bagyo! Wala tayong naramdaman, ano? Pero kakaba kami sa bahay. Actually, Saturday pala, naghanda na kami ng mga basa-basahan. Lumulos na tubig sa pader. Nako, kumusta po ang inyong Valentine's Day noong February? Kumusta ang weekend nyo? Okay naman, ang weekend natin, medyo magastos. Nagastosan tayo ng konti. Diyos ko, yung perang kahit panong tago ang gawin mo, kahit talian mo ang pera sa wallet mo, pag aalis yan, maniwala kayo. Kalain mong bumigay yung motor ng aking wheelchair. Hindi naman motor actually yung nasira, yung bearing ang nasira. Pero hindi ka pwedeng magpalit ng bearing lang. Kailangan kasama isang buo yun, yung motor. Kasama yung motor. Sabi ko, magkano isang motor? 6,500. Sabi ko, sige, palitan mo yung dalawa para parehong bago. Di 13,000 na yun. Tapos sabi ko, magkano ang baterya? Lagyan mo nga ng baterya na mahaba-haba ang buhay. Yung medyo malayo-layo mararating ko. Yung kaya kong bumiyahe mula Taguig City hanggang Quiapo. So, sabi, magkano mababot? 14,000 pesos ang baterya. Mahigit 20,000 na yon. Ano ba yon? Wala naman tayo magagawa eh. Kailangan kasi eh. Ayoko nang ako'y nagpapatulak sa wheelchair. Parang feeling ko para akong inutil. Nag-iinit ang ulo ko. And over the weekend, last Saturday, nalambingan po ng mga apo si Brother June. Alam ba ninyo na every Saturday, anong pangalan nito, Jen at saka mga ang mga producers ko, every Saturday, dito sa BGC, meron sila diyang fireworks display. Well, hindi ganun kaganda. Hindi masyadong impressive. Pero alam mo naman sa mga bata, basta fireworks, okay na yun, di ba? Ako, hindi ako na-impress. Pero, well, yun, yung ganyan ba, maraming tao, every Saturday daw yan, meron silang fireworks display dyan sa BGC sa may 5th Avenue. Dyan sa may 5th Avenue. Meron doong isang mall. So, syempre, mga bata kasama, ayan. At pagkasama mga bata, oras ng dinner yun, ano? Patay tayo dyan. Papu, sabi ng isa, gusto namin Japanese. Sige, kaskas tayo ng kaskas. Ang masaya lang talaga makita mo yung mga bata na nag-enjoy at least once a week, di ba? Ganon ang mga lolo, kaya tayo naghahanap buhay para matuwa ang ating mga apo. Sos, Ginoo. Pagbayaran, ikaw na ang bahala dyan. At para po sa mga masimulan natin ang ating makabuluhang kwentuhan ngayong gabi at mga throwback na mga tugtugan natin, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating social media accounts. Ito po, i-search lamang po ninyo at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At sa aming pong pagbabalik, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Araw ng Lunes at 18 ng buwan ng Nobyembre. Alam po ba ninyo na itong araw na ito ang araw ng kafiestahan ng dedication of the Basilica of Saints Peter and Paul sa Roma? Ayan. Pagbabalik po ng Dr. Love Radio Show, ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Lunes at 18 ng buwan ng Nobyembre. Kafiestahan ng dedication of the Basilica of Saints Peter and Paul. Ito po ay isang memorial o pag-alaala natin at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 35 hanggang 43. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Gilaw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, oras mo natin, alas 9:52, meaning 8 minutes na lamang po, mag-aalas 10 na ng gabi. Ang programa ho natin ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11:30, dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Ngayon, sa bahaging ito ng ating programa, atin pong tutunghayan ang ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa pangunguna ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Of course, hindi ho pa iiwan kasama po ang trio tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, ang abogadang de Campanilla, ang ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, Dr. Love, ng programang Dr. Love dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Patigasan. Talo na ako dyan. Patigasan sa paupahan. Yon, talo na ako wala akong inuupahan na. Si Direk Joey, lalaban ka ba? Pwede ba? Pwede ba lumaban? Panoorin ho natin kung matigas pa at patigasan daw to sa paupahan. Narito. Anong problema mo? Problema ko po yung landlady ko kasi hindi inaayos niya yung bubong ng inupahan ko. Kaya nandito kami ngayon, maghaharap para malaman kung sino ang may katuwiran. Ano bang sabi niya sa inyo? Ikaw dapat ang magpagawa. Hindi po. Ang sabi niya, magbayad ka sa akin. Tapos kung magbayad ka sa akin, saka ko na ipapagawa. Bayad ako ng bayad, din niya ginagawa. So, ibang usapan yun, ha? Akala ko nagtuturuan kayo sino magbabayad. Ibig mo sabihin, nagbabayad ka na, hindi pa rin niya pinapagawa? Nagbabayad po ako. Eksakto. Sobrang-sobra pa sa... Ay, nakukuhan. Bayad ko. Teka, magkano nang nabigay? Magkano daw magpagawa ng bubong?
Di ko alam ma'am kasi siya ang nakakalam, siya may-ari. Ako nagbabayad lang. Magkano nga binibigay mo sa kanya? 2,000 po. Ay! Ang laki! Maghintay lang daw ko. Kung hindi ako makapaghintay, Mm. alis na lang daw ako. Ay! Yun ang sabi niya. Pinapalayas Opo. ka. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit mo ko paalisin? Nga may down payment pa ako dyan at saka sana kung makakakuha ng pang-down sa iba. Nga wala akong trabaho. Yung asawa kong trabaho, construction. Okay. Kulang pa po sa panggastos. Teka muna, construction yung asawa mo. Ba't di nyo na lang pagawa sa asawa mo? Hindi na, Diba? hindi po, ma'am, wala sa usapan, ma'am, namin. Wala sa usapan. Oo. Nag-research po kami at nalaman namin ito'y squatters area. Pag sinabi natin squatters area, wala po silang mga titulo dito. Po. Yung may-ari po walang titulo, siya lalo walang titulo. Kumbaga, mana-mana-mana lang sa ninuno dahil unang tinambakan niya nung panahon ni Magellan siguro. Pagkatapos, inari na nila. Tama. Hindi naman pinapaalis ng gobyerno. So ayan, pinauupahan nila yung inangkin nilang lupa, pero hindi sila may-ari ng lupa. Tama? Tama. Ayun. At ito na nga, Ate Coring, Yes. pasensya ka na. May mga ebidensya kasi tayo dito, di ba? Para Ay! naman... May ebidensya! Ano namang ebidensya yan? Ano 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 yan? Ito, mga Ano to? ebidensya. Ang ebidensya po, Ate Coring, ayan, mga sira-sira. Litrato ng mga sira-sirang bahay. Tapos, Ayun. ito, ang listahan, tama ate? Na mga binayaran niya. Aba. Ayan. Ayan. Kayo ba'y may pirma dito? Ayan, November 13, 2000, December, ayan, kompleto naman ang 2,000 kada buwan. Opo. Hindi ka nagmimintis. So, hindi kayo nag-aaway sa renta? Hindi po, yun lang Oo. ang tumutulok po eh. Ayun. Yun ang nasira po eh. Yung mga tulo, yun lang ang ayaw niya talaga. Sana sila na ang magpagawa. Okay, so ito bang bagay na ito hindi na pwedeng pag-usapan? Talagang nagkasiraan na kayo ng iyong kasera. Gusto kasi nila, paalisin talaga kami. Paalisin. Kasi gusto niya, yung pamangkin niya ang ipapalit sa akin. Kaya, ayaw ko pumayag dahil may down pa kami. At saka kung pipilitin man lang nila kami nga paalisin, kailangan bigyan kami niya ng palugit. So ano naman yung mga materyales? Noong inabutan mo yung bahay, ano ang itsura? Ano naman siya? Baka naman inupahan mo yan, may tulo na. Wala po. Ang itsura niyan, kaya di naman ako mag-uupa kung tumutulo na po eh. Ang okay pa naman na siya. Tapos nung mga ilang taon na, ang sabi ko, tumutulo ateng yung bahay mo sa bubong. Gusto ko palitan mo. Kasi wala na kaming tinitirahan eh. Lalo pag bumabagyo, wala kaming tinitirahan. Sagot naman niya, uy, paayos ko, magbayad muna kayo. Ayun, Yun. okay. Di, bayad naman ako. Oo, Bayad. oo. Kahit mangutang na lang kami pagkain namin, basta makabayad kami sa bahay. Ayun. Para walang problema. Okay. Pagdating ng ulan na naman, tumutulo na naman, sasabihin ko naman, ang sagot lang niya, kung hindi kayo makapagtiis, umalis na lang kayo. Ay, hindi pwede yun. Yun. Narinig natin ang panig ni Lynn. Siya naman ang kaserang ayaw magpatinag. Ang inirereklamo, Aiza, humarap ka na! Ayan, nakarating na tayo dito. Sa Okay. gusto mong mangyari. Ang sabi ko sa'yo, nagbabayad ka nga, dagdagan mo ng 500, yung bayad mo para may pagawa yung bubog mo, hindi ko sinabing hindi ka nagbabayad. Ikaw ang... Kasi sunod ka ng singil, hindi ka nasunod sa usapan. Ano sabi mo dito, nagbabayad Diba? ka? Ang Oo, sabi ko sa'yo, nagbabayad ako. Nandyan ang dagdagan mo resibo. ng 500, yung upa mo, gawin mo 2,500. Willing ka, kunwari, sabihin ni Lynn na, babayad ako ng 2,500, hindi mo patitirahin ng pamangkin mo doon. Hindi, kasi ang gusto niya pong mangyari, yung hindi ko siya paalisin. Oo. Ganun pa rin po yung upa niya, 2,000. Sa panahon ngayon, wala nang 2,000 na bayad. Alam mo ba yun? Di ba? Di ba? Nagsabi ko, nagdagdag ako, paayos muna yung bubong. Yan! Eto na, lahat ng bagay na pag-uusapan. Pero merong mga bagay na kailangan talaga legalidad. Di ba? Lalo na yung mga renta-renta na yan.
Parang negosyo po yan eh, no? Negosyo. So, kumbaga, ang pinarerentahan niya ay bahay nakatirik sa lupang wala silang hawak na titulo. Anong sabi ng local government? Hindi Wala kayo naman po. pinapaalis? Hindi kayo pinapaalis dyan? Hindi Anong naman sabi po. ng barangay captain nyo? Nakatira din siya doon. Opo, ang kapitan po namin doon, ninong ko. Ay, niyo mo kaya. Oh, kaya pala. Malakas tayo, malakas. Yung Pero wala- amilyar. oh, ha? Yung amilyar, sino nagbabayad? May amilyar ba kayo? May amilyar ba yan? Binabayaran? lahat Wala, yan. wala rin. Kasi, alam mo, kung imbestigahan mo talaga yan, pupunta ka talaga dyan sa Registry of Deeds, exactly, di ba? Para malaman mo. Kaya lang, wala silang, ayaw nila yun. Kasi pagka nagkabukuhan yan, pagkatapos ng episode na ito, baka lahat kayo mapatanggal dun. Tama. Hindi kaya Kumbaga, ganun Ate Coring, ang mangyari. rights lang talaga yan. Rights lang talaga. So, Saan nakuha yung rights? may rights kayo, yung Yung kasulatan. Wala Wala po. rin. Wala rin. Ayun ang problema. So, itong usapang ito, iba pa yung legalidad. Mas malawak, mas malalim. Tama. Kumbaga sa usapan na lang nila. Kumbaga usapan na lang ganon. Pero wala kang naging problema naman. Wala naman po. Hindi, ibig sabihin sa pagbayad niya, walang problema. Yung buwana na 2,000. Wala naman pong problema sa pagbabayad niya. Bayad po siya ng bayad. Mayroon pa nga po siyang advance eh. Ayun. Advance. So may advance ba? Tsaka may down payment yan, di ba? Opo. Oo. Doon sa kinatitirikan ng bahay mo, Aisa, ilan na ang napaupa mo? 5 lang po. Lang? 5 lang, oh. Ang dami nun, oh, talaga. Pang-anim ako. Yung kuryente, ayan. Sinong nagbabayad ng kuryente? Kasama na ba sa upa yung 2,000? Hindi po, ma'am. Kuryente? Ay, hindi. Siya na. Bukod yun Ikaw sa ang akin. nagbabayad? Opo. Ako. Paano mo nalalaman kung magkano ang sisingilin May ng kuryente? submeter po kaming, lahat po ng paupahan ko, may mga submeter bawat May isa. submeter. Opo. Ayun. Doon wala kang problema doon. Wala. Ayan. Ayan, basta, ma'am, yun lang talaga ang problema ko nga tumutulo. Okay. Yun lang. Nga din niya pinapaayos at saka yung lababo. Pero kung inayos niya yan, wala na talaga ako, di kami makakarating dito. Ngayon, teka. Etong sabi rin niya, ito rin ang sabi ni Lynn, substandard daw. Kumbaga, hindi naman talaga magandang materyales. Sa una pa lang ang nilagay sa bahay. Tama ba yun ang Tama sinasabi po. mo? O ano naman ang masasabi mo doon? Okay na po. Pinagawa ko na po yung bubong niya at saka yung lababo niya. Napagawa Oh, na. napagawa naman na pala eh. Yun. Kaya lang, Oh. sino ba tika muna? Dapat siguro, kunin mo yung asawa niya. Kasi ano eh, di ba? Construction. Nasa construction. O edi, para masiguradong tama ang lapat ng yero Hindi kasi- at walang tulo. Ma'am, pag siya kausap mo, wala siyang kwenta, yung asawa niya po ang kinausap ko. Ayun. Ano sabi ng asawa? Ako ang nagbabayad. Wala na lang mga asawa ko nga tumutulong. Ang sabi ko sa asawa niya, trabaho. Ako ang Pag tinutulungan gagawa ko kasi yung bubong mo, ako ang dagdagan mo ng nandyan. 500. Oo daw. Pinagawa ma'am niya yung bubong ngayon, pero tumutulong pa rin. Ha? Tapos, kasi kung hindi kami nakarating dito, hindi yan magpapagawa. Pero di pa tapos. Natural na natulo lang yun kasi pag umulan. Meron ba umulan na hindi tumutulo? Pinisok ko pa eh. Pinisok ko pa eh. Teka muna, pag pinagawa, dapat wala ng tulo. Yung nakikita ko rito, magkakaisang lugar lang kayo, no? Nanghihinayang ako na masira yung pagkakaibigan nyo. Pero tingnan lang muna natin, ha? On the moral side, kay dito sa nagpapaupa ng bahay, panay-kabig ka, ate. Panay-kabig. Wala kang buwis. Ano? Kami na mga naghahanap buhay dito, bago tanggapin ng sweldo, binawas ng BIR ang buwis. No? Kayo, kabig lang ng kabig. Sa mga nagpapaupa, may tungkulin po tayo sa umuupa sa atin, whether may kontrata o wala. May moral obligation tayo. Kasi kumikita tayo dun sa iniuupan nila. Kung ang problema ay bubong, ate, mga ate, hindi ho problema yan. Kung ang sa puso ninyo naghahari lahat ng galit, maghahanap kayo ng issues. Wala kayong masosolve. Ang pinanghihinayang ko sa inyong dalawa, matagal na kayong magkasama. Iisang lugar yan. Huwag tayong gumawa ng mas maraming kaaway. Gumawa tayo ng mas maraming kaibigan. So when you wake up in the morning at nakita mong kapitbahay mo, magandang araw para sa'yo.
may pagkakataon pa, maliit na community lamang ito. Pag nagmatigasan kayo, maaaring mawala ang lahat, maaaring pumasok ang local government, kunin ang property sa inyo, pare-pareho kayo nawala ng kinikita. So magpatawaran, magtulungan, and make this a better world to live in. Maraming salamat, Ate Corinne. Yay! Ay, ang ganda. Very positive. O, ayan. Maraming salamat, Dr. Love. Ay, maraming salamat din sa iyo, Ate Corinne. Sana ganun, hindi na tayo gagawa pa ng away. Kung nais po ninyo makisali sa ating diskusyon, maaari po kayo mag-post ng inyong comment sa ating pong live stream sa Facebook o dili kaya po ay tumawag kayo sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Alright, babalik po ang ating programa hanggang alas 11:30. Tumpak na oras, ganap na ang alas 10:05 ng gabi. Pangalawang bahagi na ho ng ating programa. At abangan ho ninyo maya-maya, meron tayong liham kasaysayan na ating pong itatampok sa araw na ito. Iniintay ko lang yung printout ng mga pagbati natin buhat po sa ating mga tagapakinig. At ilan lamang sa mga naunang magpadala ng mensahe, buwabati po ng magandang gabi at happy listening. Nakikinig daw ngayon Elizabeth Villa Gonzalo, nandyan si Mariví Viola ng Baguio City, na ngayon po ay nanonood sa Channel 19 ng Signal Cable. Mapapanood niyo rin po ang programa natin sa Channel 19 ng Signal Cable. And meron tayong mga replays actually, no? Myra Bulisay Lee, magandang gabi ho. Roy Bulisay, good evening and happy listening. Ang kaibigan ko si Nedia Sagon at saka ang kanyang lover, di ba? Si WCY, Willie Yu. Magandang gabi at happy listening po sa inyo. Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna. Si Yeklo Pena, binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Bumabati rin po ang kaibigan natin si Lance Abelion, no? Ganap ng alas 10:20 ng gabi ang tumpak na oras natin. Abangan ho natin mamaya ho ang ating tawag dito, ang ating liham kasaysayan na ating itatampok. Si Chato Sakluti ay nakikinig din po sa atin ngayong gabi. Alas 10:21, ngayon po ay Lunes, at tuwing Lunes ay tinatampok po natin ang pagsuporta natin sa mga talents ng mga kabataang Pilipino. At isa sa mga sinusuportahan ng programang ito ay ang ating kaibigan na si Lance Abelion, isang spoken word artist na very soon ay maglo-launch ng kanyang bagong set ng mga aklat. Isang aklat na punong-puno ng iba't ibang mga liham, mga poems na kanyang isinulat. No, abangan ho ninyo, mamaya ibibigay niya sa inyo yung detalye kung kailan at saan gaganapin ang book launching na ito. In the meantime, let's welcome Lance Abelion sa programang Dr. Love. Welcome to Dr. Love, Lance. Yes po, isa pong magandang gabi po sa iyo, Brother Jim, at sa atin po mga listeners ngayong gabi. Yun. Unahan mo na nga kami, kailan muli ang launching ng iyong bagong aklat, Lance? Yes po, syempre po, ito po gaganapin po this coming December 7. Ang pamagat po ng aklat ay ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Gaganapin po ito sa Coco Bistro po, sa loob po ng Quezon Memorial Circle, sa ganap po ng alas 3 ng hapon. Ito po ay libre po para sa lahat. So bukas po ito. Alin ang libre? Ang libre? Hindi po. Pwede po kayong bumili po doon ng libro. Don't worry po. Actually po, mura lang naman po yung libro. Actually, it's only, you can get the book po for only 175 pesos. Naman. Yun? Parang pinamigay mo na yung libro. Well, actually, medyo nakakakuha po tayo ng mga sponsors. So, kaya po. Ayun. So, okay. yun po. Pero actually, ang intention ko po talaga ay really po, no? It will not break the bank. And at the same time po, no?
para po mahikayat ko po, mas marami pong readers po tayo mahikayat na magbasa po ng mga tula. Kasi po actually po, lingid po naman sa ating kaalaman, isa pong katotohanan na medyo nawawala po ang appreciation ng tao sa tula nowadays, no? Ng mga natong nakaraang mga panahon. And kaya po, Ano inilalapit po natin ito sa audience. Ano kaya ang dahilan, Lance? Well, siguro po, basically po, maybe, dahil po sa pagbabago po ng panahon, no? Dahil nga po umusbong po ang internet at iba pa pong mga taklasan ng technology. Actually po, wala naman pong masama po sa teknolohiya po, no? Pero ang nangyayari po ay, ang tao po kasi tayo po ay nagiging in a way, masyado po tayo naging dependent sa technology na lahat po ng information po, ultimo po yung mga research po natin sa internet na po natin makukuha, no? Na minsan po, hindi na po tayo sumasangguni talaga sa libro or siguro po may mga ilang-galang pa rin po sa atin na kumukuha po ng references po from the book pero po karamihan po kasi sa atin ay medyo sa internet na po kumukuha ng information. Pero wag masyadong, which is wag masyadong Opo. pakakasiguro dun sa pagkuha ng information sa internet. Kinakailangan Opo. i-fact check natin kasi marami ang naglalagay ng information na mali sa internet. Kailangan i-fact check natin bago natin paniwalaan. Otherwise, Yes po. alam mo naman ang mundo ngayon, maraming kalokohan ng mundo. Yun nga lamang Yes po. natatakot ako mag-negotiate dun sa sa internet when it comes to money and everything. Cashless transactions na ngayon pero nakakatakot dito sa ating bansa. Di ba nga nire-register yung mga SIM para daw maiwasan yung mga scammers. Nang i-register Yun nga nila, po. mas lalong dumami scammers eh. Di ba? Opo. Ano yung paliwanag ng Well. gobyerno natin yan? Anyway, sige. Libre ang pasok sa book Lunch. launching mo. And then pwede sila magmerienda doon, pwedeng may drinks, and yun, babayaran Yes po, nila yun, of pwede. course. Yes po. And the Yes book, po. the book Ayun. will be available. The book will be available on that same day in that place. Yes po. And actually po, as early as now po, Brother John, na pwede na pong mag-avail po ang mga tao po. No? Pwede na pong mag-pre-order sa akin po directly. Then actually po, ang gagawin po natin ay pwede pong puntahan niyo po ako mismo sa launch, then I'll sign it po for you. Para Magkakaroon makita po ka tayo ng personal. Di ba? Opo. Book signing po. May book signing po pagkatapos po ng event. Ayun. Oo. At saka makapagpa-picture. Pwede magpa-picture sa'yo? Yes po naman po, syempre po. Libreng-libre pong picture. Walang bayad Syempre yun? po. Walang bayad? Wala po. Sa akin Wala kasi, po, syempre pag po. nagpa-picture sa akin, $5, sinisingil ko. Ay, gano'n. $5. Okay. 26 after 10. Pakinggan natin ang sample ng isa sa mga obra ng ating kaibigan si Lance Billion, ang ating spoken word artist sa programang Dr. Love. Lance? Ang pamagat po ng piyesa ko po ngayong gabi ay Liham para sa Batang Ako 2. Liham para sa Batang Ako 2. Alam ko na kinahiligan mo ang tumingala sa itaas noon pa man sa paniniwalang marapat na maging malakas ang loob sa anumang labang iyong kaharapin sa hinaharap. Laging ganito ka umanggulo sa oras na makuhanan ka ng kamera. Ang iniisip mo lamang ay kung papaano mo mapapagtagumpayan ang bawat araw sa pagsusumikap na pag-aralan ang bawat subject sa eskwela. Ang iniisip mo lamang noon ay ang panibagong pagkakataon para mapabuti ang sarili at ang grado na mapakita na ikaw ay ginagawa ang lahat para lamang maging angat sa iba. Subalit kasabayan ng laging pagsusumikap ay ang palagi ang paghila sa iyo pababa ng iba at dahan-dahan ang batang mahilig tumingala sa itaas ay yumuyukod ang ulo. Binabalot ng hiya at takot, laging takot sa mga salitang maririnig buhat sa iba, laging pinapangunahan ng hiya na maaring kapag ikaw ay masilayan at mapansin na kapag mabaling sa iyo ang kanilang paningin ay ikaw ay mapagtawanan. Subalit sa pagkakataong yon, ang pagyukod ng ulo ay hindi tanda ng hiya, takot o anumang pangamba, kundi pag-usal ng panalangin na makalaya mula sa gapos at reyas ng pagmamalupit mo ng iba. At sa isang iglap, may isang kislap na naramdaman ang puso at dahan-dahan mong natagpuan ang sarili sa pagtatanghal sa entablado na kung saan ang bawat sulok nito ay iyong kakampi
sa paglikha, sa sining na sinimulan mong mahalin at doon naging malaya ka kung sino ka. Dali-dali mong naturuan ng sarili na hindi mo ito kailangang ikahiya at muli kang natutong tumingala sa itaas, kagaya ng lagi mong anggulo sa mga larawan. Nakahiniligan mong muli ang tumingala noon pa man sa paniniwalang marapat na maging malakas ang loob sa anumang labang iyong kahaharapin sa hinaharap. Sa pagtingala sa itaas ay ang pagtingala rin sa pag-ibig ng lumikha na sa una pa lamang ay hinuhubog ka. Kaya, salamat na sa dinami-rami at hinabahaba na ng daan ay nagpapatuloy ka lang. Maraming salamat po at magandang gabi. Wow. Iba talaga ang Lance Abellion. Maraming salamat sa iyo, Lance. Ayan po. Pang ilang book mo na ito na ilo-launch? Actually po, panglima ko na po itong libro. So, Aha. pang fifth book. So, panglima na. In other words, dapat pala pag bumili ng pang-5 libro, balikan yung 4 pa. And that should Yes. be, those books should be available doon sa book launch. Di ba? Actually po, karamihan po actually ay sold out na po. Pero po, in the coming weeks po or months po, maybe magkakaroon po tayo ng reprint po Oo. ng mga naunang aklat ko po in the future. Dapat kasi antabayanan lang para po. sa mga magkukolekta ng mga poems mo, kung meron sila ng book 5, dapat meron silang books 1, 2, 3, and 4. Di ba? Yung una pong, oh yes po, tama po. Yun. Correct po. Okay, sinong babatiin ni Lance before we go? Yes po, syempre po, binabati ko po si Mommy Edna Abellion ng magandang gabi ang mga kasamahan ko po sa Laya PH, si Ate Ruby at Kuya Bobby General ng good evening. At syempre, ang mga taga-subaybay natin sa Dr. Love, kaya sa Radyo 5 po team po, maraming salamat po kay Miss Jen, kay Sir Mike, kay Sir Rome at sa iba pa pong mga staff. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lance Abellion. Thank you and you have enjoyed the night. Thank you. Yes po, salamat po. Lance Abellion, ang ating nakasama, mga kaibigan. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan na ating itatampok sa programang ito. Ang ating oras, ganap ng alas 10:30. Ni Andy Williams ang awiting Happy Holidays. Nagpapaalaala po sa atin na malapit na ang Kapaskuhan at pwede na tayong maghanda-handa ng ating Noche Buena. Yan. Ano ang ating gagawing Noche Buena? We are actually waiting for how many days more? 37 days to go before Christmas! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Yun. Merry Christmas po sa inyo. 10:36. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong tunghayan ang liham kasaysayan padala ni Mike ng Mandaluyong. At kung sakali po na meron kayong komentaryo, mensahe para kay Mike o whatever na inyong maisipan po na ibahagi sa kanya para maging madali naman ang buhay para sa kanya. Matapos yung madinig ang kanyang liham kasaysayan, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook page sa messenger ng Facebook page ng Dr. Love. Ilagay lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong contact number. At kung sakali po na meron po kayong mga liham kasaysayan, kwento ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, or suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, ipadala po ninyo yan sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ng contact number. O dili kaya, tumawag po kayo sa ating hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290 para po sa ating live counseling. Narito ang liham kasaysayan tampok ngayong gabi sa palatuntunang Dr. Love buhat kay Mike ng Mandaluyong. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ako po si Mike mula sa lungsod ng Mandaluyong.
Dr. Love, 34 years old na po ako. At alam niyo po bang hanggang ngayon ay problemado pa rin po ako sa buhay pag-ibig ko. Ganito po kasi, Dr. Love, mayroon po ako nakausap nitong mga nakaraang taon. Sa social media lang kami nagkakilala. Pero simula nang nakausap ko siya, parang ang gaan po ng pakiramdam ko sa kanya at para bang matagal na kaming magkakilala. Tumagal din ng pag-uusap namin at para bang meron ng development. Habang tumatagal, parang lalong lumalalim. Narin na yung sobrang concern sa isa't isa, ang mayat-mayang tanong kung kumain ka na ba, pagpapaalam sa tuwing matutulog na at pag-share ng kanya-kanyang problema, maging sa trabaho man o sa pamilya. As in, ang direksyon ay papunta na sa relasyon para bang mutual understanding or MU. Mag-un. MU. Mag-un. Umabot na rin sa puntong nagsasabihan kami ng I love you out of nowhere. Pero biglaan, as in biglaan, Dr. Love, na para bang biglang naging cold. Biglang dumalang ang pakikipag-usap. Ang kanyang mga messages, dry na. Since alam ko namang wala kaming label, who am I to demand na ibalik ang dating kami? Pero dahil tumagal na at para bang ako na lamang itong laging nangungumusta, napilitan na akong kumprontahin siya. Tinanong ko siya ano sa kanya, ano kami, at bakit biglang lumalayo na siya. Tinanong ko rin kung nag-assume lang ako na may nararamdaman na rin siya for me, pero wala po akong natanggap na sagot. Ilang months ng pagtitiis na hindi maunang mag-message sa kanya. May bago po akong nakilala, hindi po ako naghanap, pero may biglang dumating. Okay kami ngayon at para bang mas may linaw kumpara sa dati na walang kahit na anong pag-uusap kung ano nga ba kami. Pero nitong mga nakaraan, sa gulat ko, biglang nagparamdam na naman ang dati kong nakakausap. At kumbaga, after niya akong i-ghost, kung kailan may nakakausap na ako at medyo magiging okay na, saka naman siya biglang nagparamdam na naman. Dahil talagang tinamaan ako sa kanya, Dr. Love, heto nagdulot siya ng confusion sa akin. Nalilito ko ngayon kung tatanggapin ko ang muling pagbabalik niya o diretso tingin na po ako sa kausap ko ngayon. Kaso Dr. Love, hindi ko po maikaila na talagang minahal ko po yung nang-ghost sa akin. Kaya kahit naiinis ako, kasi nanggugulo siya kung kailan malapit na ako makamove on, may halong saya pa. Saya kasi naaalala at bumalik pa siya. Parang ang umaasa na rin ako na baka this time, linawin niya na at magkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Umaasa pong mapapayuhan ninyo ko. Gumagalang, Mike. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Mike ng Mandaluyong. Maraming salamat, Mike, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Si Mike ay 34 anyos na. Hindi sinabi ni Mike kung siya ay binata, may asawa, o hiwalay sa asawa. O merong apo. 34 anyos, hindi niya sinabi. Basta, umiibig lang siya at meron siyang nakilala sa social media. Nagkakilala sila at sa kanyang pakiramdam, parang matagal na silang magkakilala. Tumatagal ang kanilang pag-uusap
At feeling niya merong nadidevelop sa kanilang dalawa. Habang tumatagal, para bang lumalalim na rin yung sobrang concern sa isa't isa. Wow, sweet, ano? Sobrang concerned. Kumain ka na ba? Be? Mga ganyan. Di ba? Ay, pag tinanong, kumain ka na, be? Parang sweet na ba yun? Or magpapaalam sa tuwing matutulog na at pag-share ng kanilang problema, maging trabaho man o pamilya. Ito si Mike parang teenager. Pati ba naman pagtulog mo, magpapaalam ka pa dun sa babae. Okay. Gumising tayo, Mike, ha? Huwag tayong masyadong manatili doon sa mga pangarap natin. Minsan kasi kapag mayroon tayong nagugustuhan, nagsisimula yan sa infatuation. Kapag nakita mo ang picture, nai-in love ka na. Yan. Parang kami dito sa radyo, nung kabataan namin, palakihan kami ng boses. Kasi ganun ang announcer sa radyo nung araw. Ang tawag ay announcer, hindi anchor. Radio announcers kami nung araw. So, ang ginagawa namin, palakihan ng boses, pag lalaki ka, pag babae, pa sweet, tweetums, mga ganun ba? Parang Helen Vela ang dating, di ba? Yung mga lalaki, palakihan, this is for you, babe. Mga ganyan. Akala tuloy nung mga nakikinig ng mga kolehiala nung araw sa amin dahil nag-DJ po si Brother June. Akala nila magandang lalaki si Brother June. Kasi ganda ng boses ang laki ng boses, mamang-mama. Hindi nila alam bading. Di ba? Meron akong kilala, kasabayan ko. Ewan ko kung buhay pa ngayon. Kasabayan kong ganda ng boses talaga. Ma-in love ka. Lalaki ma-in love ka talaga sa boses. Pero hindi alam ng listeners, bading siya. Hindi alam ng listener na bading siya. Hindi rin niya ako kilala. Pero siya kilala ko dahil napapanood ko siya sa television ng araw. Aba, minsan nagkita kami sa hindi niya alam na taga-radyo rin ako. Nagkita kami sa Quad Theater. Quad. Sa Makati. Wala namang quad. Wala nang quad ngayon, ano? Ano na yan? Glorieta na yan ngayon, no? May Quad Theater pa noon. Nagkita kami sa, nagkatabi kami sa Jinggilan. Alam mo yung Jinggilan? Sa toilet. Hindi niya alam ako yung June Banaag. Yung John B. ang pangalan ko noon eh. Pero, kilala ko siya. No? Kasi napapanood ko na siya sa television eh. Nag-appear sa TV. Abom, kuneho, sinisilipan ako. Wala na siya rito ngayon. Nasa ibang bansa na siya. Sinisilipan ako ng kambing. So, na-confirm ko na bading siya. Okay. Well, yun ang gusto niyang buhay. Di okay lang. Kaya lang, ang expectation ng mga listeners, macho. Kasi laki ng boses. Ganun din. So, bakit ko naikwento, Mike? Kasi naman, you're 34 years old. And sang-ayon sa aking researcher, ikaw daw ay no girlfriend since birth. No girlfriend since birth. Meron palang ganun. Ang tawag dyan, nung araw sa amin, yung panahon namin, tiope. Yan. Tawag tiope. Mahiyain. Ganyan ako nung araw when I was in high school or bago pa, sophomore sa kolehiyo. Diba? Pag may nakita kong babae, nagandahan ako, sobrang insecurity ko. Torpe. Yan. Sobrang insecurity, hindi ako makaligaw kasi tingin ko talagang pangit ako, hindi ako papasa. Pero nang malaman kong pogi pala ako, ay naku, sumobra naman. Joke lang po yan. Going back to Mike. Mike,
You're 34 years old already. By now, alam mo na ang social media ay ginagamit lang natin ang social media to get information, para malibang, ma-entertain tayo. When it comes to love, teka muna, itong mic na ito, hindi ito si Mike Santillan, ha? Yung producer ko, hindi, ha? Okay. You're 34 years old, alam mo na ang social media ay hindi mo mapagkakatiwalaan, libangan lang yan. Oo, libangan lang yan ng social media. Huwag mong siseryosohin. Ako kung gusto ko magalit at mainis, bubuksan ko yung social media, titingnan ko yung mga comments ng mga tao sa iba-ibang issue. Comments tungkol sa buhay ng artista, tungkol kay Ay de las Alas, yung paghihiwalay nila. At ako'y na-amuse sa klase ng komentaryo ng mga tao na akala mo mga personal na alam nilang buhay ni Ay de las Alas. Nakakainis Hindi naman ako mahalo. Gusto ko lang mainis. Gusto ko lang mainis. Wala lang. Para lang mawala yung boredom. So, when you speak of social media, huwag mong asahan na hulog na ang loob sa'yo or huwag mong ihulog ang loob mo sa isang taong hindi mo nakikita ng personal. Huwag ka ring maniwala sa picture na nakikita mo sa kanyang chubachenes, sa kanyang page. Kaya hindi ako ang dami nagre-request sa akin ng friends sa social media. Babasahin ko ang pangalan. Pag binaligtad ang pangalan, X ka na sa akin. Totoy. Binubura ko na yan. Or, gumamit ng picture ng cartoons or gumamit ng picture ng ibang artista, X na yan sa akin. Bakit? Kasi walang honesty. Ayokong magkaroon ng kaibigan. Kung magiging kaibigan ko na sinungaling or hindi ko mapagkakatiwala. Saan ka na nakakita ng taong ipipresent mo lang yung sarili mo, gagamit ka pa ng ibang muka? Di ibig sabihin talagang manluloko ka, kambing ka. Sino lulukoy mo? Si Jun Banaag? Itong tanda kong to. Kaya huwag tayong masyadong mahulog ang damdamin natin. Kung tayo nakikipaglambingan, sa babae na nakita mo sa Facebook, malay mo, hindi siya talaga yun. Malay mo, baka may bakokang yan sa binti. Malay mo, mataas ang expectation mo. Baka pag nakita mo siya, hindi pala siya yun. Maraming bagay na hindi mo pwedeng ipagkatiwala. Dahil yan ay social media. Andyan ang punta ng mga tao, mga manluloko. Nakita mo na sa social media, ako hindi na ako umu-order sa doon sa, alam mo na yun, di ba? Hindi na ako umu-order dyan kasi sa dami-dami ng pag-order ko nung araw, ganun karami rin ako naloko, na-scam ako. Akala ko totoo, pagdating sa iyo, in-order mo, may batong nakabalot lang sa plastic or something. Ba't ka pa magtitiwala? Lalo, ipagkakatiwala mo yung emosyon mo? Hello, you need to grow up. Mike. Well, eto pang isang problema. Sa mga kabataan ngayon, nakikipagrelasyon sila ng quote-and-unquote walang label. Ano yung label? Mag-shota na ba tayo? Hindi. Saan ka naman nakakita ng babae na makikipagrelasyon, ang tawag nila MU. Yan ang mga labels nila. Para ano? Para magawa yung gusto nila, ma-justify nila yung gusto nila. Yan din ang ginagawa ng ibang LGBTQIAWXYZ. Gagawa ng iba-ibang label, kundi kung ano mga gender identity. Hey, dalawa lang ang gender, male and female. Gagawa ng iba-ibang mga label, pagkatapos paglalaban, karapatan nila yun. Okay, fine. Pero sa akin, hindi pwede. Dalawa lang label sa akin. Male and female ang gender. So, yung label na mag-MU, mag-UN, mutual understanding, ginagamit lang yan. Mutual understanding. Understanding saan?
na parang hindi kayo magsyota. Magsyota kayo pero hindi kayo magsyota. Magsyota kayo pero pwede siya makipag-date sa iba. Magsyota kayo pero nakikipag-lip by lip siya sa iba dahil wala kayong label. Wala ka. Gusto mo ba yung ganon? Yung bunganga ng babaeng hahadik. Bunganga naman. Ano? Lips. Labi. Yung labi ng babaeng hahalikan mo, makikipag-lip by lip ka dyan, hinahalikan din ng ibang lalaki. Excuse me. Very unsanitary. Di ba? Kasi walang label. Bakit ka pumapayag sa isang babae na makikipagrelasyon sa'yo na hindi mo nakikita, hindi kanya nakikita, hindi niya alam kung circumcised ka o uncircumcised ka, nagkukumit siya sa'yo. Anong klase yun? Di ba? So, pag gumawa ka ng commitment, pag gumawa ka ng isang relasyon, kailangan may commitment. But how can you commit to someone na hindi mo kilala at hindi mo nakikita in person? Hindi mo alam kung bad breath ang tinamaan ng kulog na babaeng yan. Hindi alam ng babaeng yan kung ilang beses ka nagtututbrush sa isang araw. Hello? Let's just be honest, no? Kasi hindi kayo nakikita. Hindi niya alam kung ang kamay mo makapal sa kalyo dahil sa katatrabaho mo. Hindi mo rin alam kung paano siya lumakad, kung may kembot ba o, things like this. Huwag kang magtiwala. Ngayon, may nakilala ka na naman na isang babae sa social media din na ngayon nagpatibok ng puso mo na naman. Etong problema, bumabalik ang tinamaan ng kulog na unang na-inlove ka. Itong babaeng nag-ghost. Naku, may ghosting pa, no? Ano yan? Ano nga yung pelikulang yon? Ano nga yung pelikulang Ghost, ano? Sino nga yun? Gusto kong panoorin yun eh. Yung Ghost na yan. Yung lalaki na bida dyan, di ba magaling sumayaw yun? Magang katawan niya. Patay na yata yun eh. Yung lalaking yun, I forgot the name. And even the babae, the leading lady, I like the face. Hindi lang ko matandain sa mga pangalan. Well, anyway, ginaw-ghosting ka ngayon, nagbalik na naman. At pinaaandaran ka, pinasasakay ka na naman. Ikaw naman kasi, ang dali mo sumakay sa balat ng mani. Huwag kang magtiwala dyan sa social media. Maniwala ka sa akin, Mike. Mas matanda ako sa'yo. At mas marami akong experiences. If you want to be serious with your relationship, see to it na magkakilala kayo in person. Sa isang relasyon, mahalaga yung naaamoy mo siya. Alam mo kung gumagamit siya ng cologne. Alam mo kung gumagamit siya ng pabango. Alam mo kung ang ginagamit niya ay udot wala. Alam mo kung ang ginagamit niya ay perfume. Parfum. Diba? O udot wala. Alam mo kung anong toothpaste ang ginagamit niya. Alam mo kung anong height niya. Alam mo kung anong korte ng balakang niya. Ganon din siya sa'yo. Alam niya kung mabango ang bad breath mo. Di ba? Mahalaga sa isang relasyon yung nakikita mo siya. Para palagi kang in love sa kanya. Mahalaga sa isang relasyon yung naaamoy mo siya, kung anong cologne yung ginagamit niya, kung gumagamit siya ng udot-wala. Mahalaga sa isang relasyon yung nahahawakan mo siya dahil alam mong nandyan siya. Mahalaga sa isang relasyon yung nadidinig mo ang boses niya dahil alam mong presensya niya. Kapag wala ang mga bagay na ito, delikado, Mike, ang pakikipagrelasyon at huwag mong seryosohin. Humanap ka ng babae na nakikita mo, hindi parang diwata. Kasi kung diwata ang hinahanap mo, baka mahilig kang kumain ng pares. Pag naghahanap ka ng diwata, baka mahilig kang kumain ng pares overload. At ewan ko sa'yo kung paano mo malulunok ang pares overload na yan kung ang syota mo
ay kamukha ni Diwata. See? So ang mahalaga, yung sinabi ko sa'yo, nakikita, nadidinig, nahahawakan, nadadama, nararamdaman, naaamoy. Yan ang mahalaga sa isang relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Tayo po ay magpapaalam at sa ngalan po ng ating buong production staff, sa paumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production. Alvin Maanyo, Merry Christmas to you. Ang ating Operations Manager, Cherry Baile, na uod ng ganda at napakabait. Merry Christmas po sa inyo. At syempre ang ating mga producers, Jenjen Morales and Mike Santillan, parehong hardworking itong dalawang to. Technical Director natin, Direk Sheikh Mamaril. Ang ating radio studio technician, Rome Ortigas. Ang ating production, PA and avid operators, Rodel Makatangay. At ang TOC switcher natin, si Weng Carpio. Ito po naman si Brother June Banaag, OP, pansamantala, nagpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.